yung ganong katagal nagtrabaho si Sally sa Macau? Mahigit kumulang 1 taon, ma'am, na nagsilbihan na isang bilang domestic helper. 1 taon lang siya doon sa Macau? Oo, ma'am. So, ibig mo sabihin, ito yung nagtrabaho lang siya talaga? Yes, ma'am. Malinis sa Yes, pagtatrabaho? ma'am. Yes, ma'am. Kamusta naman daw yung pagtrato sa kanya ng amo niya doon sa Ayos Macau? naman, ma'am, dahil lagi ako tumatawag nung araw, ma'am. Oo. Nakakapagpadala naman siya ng Nakapagpadala, ng ma'am. Pero sustento kung, sa inyo. kung minsan, sabi na sa akin, Oo. meron naman akong kinikita sa pagmamanay ko sa aircon bus. Oo. So, Paminsan-minsan lang, ma'am. paminsan-minsan lang ang alin. Pagpadala naman. Ang pagpadala niya. Ah. Ay, di ka ba nagtataka? Bakit paminsan-minsan lang nagpapadala? Kasi sabi niya, ma'am, kontento yung kinikita ko sa aircon bus. Kasi, ma'am, nung araw. Oo. Siya, anong ginagawa niya sa niya, sa kinikita niya? Eksakto lang sa, ma'am, ako, ma'am, marami akong tinutulungan na kapapinsan ko nung araw. Hindi, kasi sabi mo, paminsan-minsan hindi siya nagpapadala. Di ba? Paminsan-minsan lang, ma'am. Oo. Yung ba dahil sa hindi siya sinisweldohan? Sinusweldohan naman, ma'am. Yung ba dahil sa magastos siya doon? Siguro, ma'am. Dahil sabi niya, Oo. nung araw, meron bago bumalik uli, ma'am, 3 buwan. Bumalik ulit siya Oo. sa Macau. Oo, ma'am. Nag-end contract siya. 3 buwan. 3 buwan ang... Tapos, umuwi na naman. Tatlong buwan lang siya pumupunta ng Macau. Sa una, ma'am, mahigit 1 taon, isang sabi taon. mo, no? Oo. Balik Tapos, siya ng Pilipinas. Tapos, bumalik na naman siya. 3 buwan. Tapos Balik bumalik, na naman umuwi siya. na. 3 buwan na naman. Hindi, ma'am, wala na, nag-recruit nung araw na nag-agency noon. Oo. Ngayon, nakita niya... Anong trabaho niya nung 3 buwan? Meron bang ganun? 3 Kwan, buwan ma'am, lang. inayos lang yung kanya dun, ma'am, dahil hindi nakabalik sa unang 1 taon. Hindi kasi yung pinagbakasyon niya, hindi na naikwan yung kanya. Hindi na na-extend, Kaya- hindi na napahaba yung kanyang kontrata. Yes, ma'am. Yung 1 taon. Maiksi yung 1 taon, Oo, ha? ma'am. Pero kamusta yung mga bata habang nagtatrabaho siya sa Macau? Ilang taon ang mga anak ninyo no, nung umalis siya? Grade 3 and 4. Grade 3 and 4. Aba, mga bata pa. Bata pa. Kamusta naman ang mga bata nung... Ayos naman, ma'am, dahil kumuha naman ako ng noon, katulong na isa. Oo. Kasi iniwanan ko sila na bumibiyahe ko Metro Manila to Isabela. Naiwan sila sa katulong. Oo, hindi ba namimiss ang mama nila? Wala naman, ma'am, nun, dahil ako ang parang father ko sila. Father, mother. Mother. Father, mother. Kasi Hanggang ngayon. naitay ka sa kanilang dalawa. Yes, ma'am. Pero maiksi lang naman yun eh. 1 taon lang kamo eh, no? Ano nangyari nung natapos na ang kontrata niya? Nung Yan. natapos na, ma'am, nagkilala sila ni Tita Kakayan. Nagkakilala sila. Paano? Alam mo ba? Pina-applyan yung trabaho sa China. Pumayag naman ako dahil tiwala nga ako sa kanya. Kasi taga Isabela yung si Kakayan, di ba? Taga Rizal, ma'am. Oo. Ngayon, nagbigay ng pang-process ni Kakayan Oo. sa Manila. 1 araw lang, bumalik na, may papel. Tapos na yung papeles. Papeles Ni Sally. ni Sally. Oo. Ngayon, isinet ni Kakayan, yung araw na yan, December 24, 2008, ng tanghali, lilipad na yan sa China. Si Sally. Si Sally po. Sa China na, hindi na sa Macau. Hindi na po. Saan lugar sa China siya pupunta? Sa Xiamen yata. Sa Xiamen. Xiamen. Oo. Doon sa Macau, sabi mo, DH siya. Dito naman sa China, napupuntahan pa niya, ano daw ang kanyang dapat na maging trabaho? Mag-a-apply pa lang, ma'am, sabi ni Tita Kakayan. Wala pang sinasabing Wala pa, anong ma'am. trabaho Wala pa, madadatnan ma'am. niya sa China. Wala pa, ma'am. Wala pa, ma'am. Wala pa. Dahil nakausap ko Tita Kakayan, Oo. na ikaw muna ang pumunta doon at applyan mo yung trabaho ko, sabi niya. Yan ang kwan, ma'am. Oo. Oo. Oh, di syempre, dumating na doon si si Sally. Bago pumunta si Sally sa Macau, dito sa airport, tumawag ako, nakontak ko siya noon.
O teka, bakit Macau na tayo ulit? Hindi, China na. China na. China, oo. China na. Ngayon, Ano ka, alas 12. bago lumipad si Sally. Naka-check-in na ma'am dito sa airport. Sa airport, okay. Oo. Di, within magdamag, tumawag ako, hindi ko na makontak. Mismo si Kakayan ang nagpunta sa aming bahay at tinanong kung bakit hindi nakarating. Hindi nakarating si Sally. Oo. Unang biyahe niya sa ano ito? Sa China, ma'am. Sa China. Unang biyahe niya Oo. sa China. Yes, ma'am. Sa Macau, ilang biyahe siya? Bali, 2, ma'am. Dalawa lamang. Okay. Oh, sa unang biyahe lang pala yon nangyari, no? Pangatlo na biyahe na yon, ma'am. Pero first sa China. First sa China, okay. Last yun. Okay. Ngayon, sabi ni Kakayan, ma'am, nagpunta sa bahay ng 2008 na hindi nakarating yung asawa ko doon. Hindi ako nagtagal, pumunta ako sa bahay niya. Tinanong ko kung bakit. Inamin ni Kakayan sa akin, ma'am, na yung maleta na binigay sa akin, may laman na items. Sabi niya, sabi ko naman Paano niya sinabi sa'yo? basta ganito, ma'am. Sabi niya, yung maleta na inabot ko sa iyo, may laman doon sa loob. Sabi ko naman wala. Oo, kasi nakita mo yung maleta, wala Pero naman sa inamin loob. ni Kakayan, ma'am, na sabi ni Kakayan, factory made yan, nasa Kisame. 7 biyahe namin yan, pang-7 si Sally, siya lang nahuli, sabi niya sa akin. So sinabi niya na sa'yo na nahuli si Sally? Hindi pa, ma'am, hindi pa nahuli. Hindi na pa alam kung saan si Sally. Hindi lang alam kung nasaan si Sally. Oo, ma'am, oo. Pero hindi pa siya nahuhuli. Ewan ko pa, ma'am, dahil 1 month before nalaman ko na nakadetention pala yung asawa ko. Anong 1 month before? Baka 1 month after. Ay, Isang after na. buwan, When, after. isang buwan pagdating niya sa Xiamen, Nahuli na. nahuli na siya. Hindi, na-detain na siya. Na-detain na, ma'am. Oo. Noon mo nalaman, 1 month na nakalampas nalaman na. ko, ma'am, dahil meron nagpadala ng maliit Na ano? na message sa akin na yung asawa mo nakadetention sa China. Mag-report ka sa DFA. Nagpunta ako, ma'am. Oo. At sinabi ni Ma'am Atangan, Jill Atangan, na nakadetain yung asawa ko noon. At sinabi na sa yung derechohan na huli kay Sally ang heroin Heroin. na nakapaloob doon sa Kisame. ibabaw ng balikisame ng maleta niya. Yes, ma'am. Pero nung nakita mo yung maleta, wala naman. naman. Pero pinipilit ni Kakayan na meron. Na meron. No? Siyempre, hindi nyo lang nakita, gawa ng naiayos ng mabuti yung maleta. Yes, ma'am. Paano mo pinaliwanag sa mga anak mo yung kaso na yan ng iyong Linihim asawa? ko ng matagal na panahon, ma'am. nilihim mo? Linihim ko dahil bata pa Bakit? sila. Ayaw kong malaman yung ganyan na pangyayari na wala pa akong proof na siya ay gumawa yon. Kaya sabi ko noon, siyang inosente si Sally. Oh. Kaya lang nalaman ni panganay ko ngayon, si Princess, 2 taon. Tapos ng 2 taon, Nung bago bibitayin, doon lang nalaman ni panganay ko. paano niya nalaman? Meron nagsabi, pumunta sa bahay po, na biyanan ko na bibitayin na si Sally. Oo. Kaya ito naman nag-collapse na si Princess ko, yung panganay ko po. Nang malaman niya na Oo. bibitayin na yung ano. Ikaw, anong naging damdamin mo nung... Ako naman ang Paano mo nalaman na bibitayin? pumunta nga yung biyanan ko doon sa baryo namin, ma'am, sa Jones. Oo. Na lumawas kami raw, pero sabi ko, kayo na lang, hindi ko kaya ako. Paano mo nalaman? Kay biyanan ko nga, ma'am, galing sa Maynila yung biyanan ko, Oo. na pinaalam sa amin sa baryo. Mhm. Ganyan ang nangyari, ma'am. Hindi niyo ba sinubukan na puntahan si Sally sa China? Humiling ako nakakulong ng, siya? nung nakakulong yan, humiling ako ng sa DFA na kausapin ko. Oo. Pero nakalimutan ko na yung tao na kwan. Oo. Hindi pwede dahil iba ang gobyerno natin doon, sabi nila sa akin. Oo. Wala akong magawa, ma'am. Umuwi na naman ako, gano'n. Sabi nila, basta magpunta ka lang dito, huwag ka magsawa. Ganyan ginagawa ko noon. Mhm.
Eh, siyempre, malayo sa amin. Oo, oo. Ano nangyari doon sa babae? Kay Kakay Kakayan, ba? ma'am. Kakayan. Ano nangyari? Nung si Kakayan na, Nung hinuli na si... Nung bitayin na si asawa ko na linakad ni Vice President nung araw, February 2011, naikuan ni BP ng isang buwan. Kaya March 30, 2011, natuloy yung pagbitay. Ngayon, sabi ni Attorney Jonathan Galicia, siya ang Chief Raid ng NBI Inter the Philippines. Alam mo bang bahay niya? Alam ko ako. Bahay nino ni Kakayan? Kakayan. Okay. Basta along highway, magkaliwa ka lang sa Alicia sa Padad, dead end yun kako. Oo. Nahuli, ma'am. Ah, nahuli? Oo, nahuli. Nakulong ba? Hindi, ma'am. Ganito yan. Nung kasabay kami, bumiyahe ako eh. Nung nasa PICC na ako, nakuha ako ng NBI. Dinala ako sa top. At nagbigay na ako ng statement ko. Oo. Nandun na si Kakayan. Ipinakita sa akin. Sa kwarto ni Chief Raid Jonathan So, Galicia. nung nakita mo si Kakayan, anong naging... Gusto kong italon mo, ma'am, noon eh. Talagang magre-rebelde ako eh. Oo. Sabi niya, bakit kasi binubumbu mo ako? Bakit ano? Bakit ibinubumbu mo ako? Sabi niya sa akin. Anong bumbum? Yung bumbo radio, ma'am. Ah, bombo! Oo, Radyo! oo. Tapos? Talagang pinatira ko. Oo. Nagalit. Bakit hindi ko gawin yan? Hindi mo tulungan yung asawa ko, papatayin na ako. Oo. Hindi, hinawakan ako yung mga security. Pinilabas na si Kakayan. At sabi ni Attorney Jonathan, idemanda natin. Attorney Kakao, sa una lang siguro tulungan mo ako, pero sa magtagal, iwanan niyo ako sa ere Kakao. Saka wala akong pera Kakao. Anong gagawin natin? Kanya, pakawalan niyo na Kakao dahil sinasabi niyo naman na wala akong concrete evidence. Ganyan, ma'am eh. Oo, totoo yan. Wala akong ebidensya daw na siya ang recruiter. Oh. Yan ang Hindi, katotohanan. ano sabi ni Kakayan doon mismo sa NBI? Basta, Nung nando doon, anong statement niya? basta sinabi na, ma'am, yun lang ang sinabi sa akin. Bakit binubumbu mo ako? Sa NBI, inamin ba niya? Hindi niya inamin, ma'am. Hindi niya inamin. Hindi inamin, ma'am. Wala daw siyang kinalaman. O Wala. anong sabi niya? Ano bang pagkakasabi niya? Basta nung nagwala na ako, kinuha na, linabas na. Para gusto kong tirahin, ma'am. Anong nangyari doon sa loob ng 2 taon na nakakulong si Sally sa China? 2 taon yun, di ba? 2009 hanggang 2011. 2011, ma'am. Wala na akong ma'am, communication noon. Pero yung biyanan ko, nagpupunta sa akin na kung ano-anong hinihingi na damit, ipapadala na gano'n. Ipapadala sa China. Oo, totoo yan, ma'am. So, hindi ka nakipag-ugnayan sa OWA, sa POEA, Minsan lang, ma'am, sa Department of Foreign Affairs? Mga polis lang na barkada ko, ma'am. Mga kernel, Mga gano'n. barkada mo. Yung mga kernel. Ano ibig mo sabihin? Anong ginawa mo doon? Nagpapatulong ako sabi nila. Oh. Wala tayong magawa dahil droga yan, sabi niya. Pero inosente yung asawa ko pa. Wala akong magawa. Si Colonel Renato Torreña. Hindi mo ba alam na na kung walang trabaho na pupuntahan, katulad ng nangyari kay Sally, umalis lang, wala namang trabaho, wala namang sinasabi sa kanyang trabaho, hindi mo ba alam yon na bawal yon? Hindi pumapayag ang POEA natin sa mga ganon. Hindi nyo ba alam na mag-asawa? Ganito yan, ma'am. Kasi siya nagre-recruit noon. Sino? Si Sally, nagre-recruit din noon. Pero internet lang yung kwan niya. Oh. Sabi ko, parang nagbabayad naman kami, sabi niya sa airport. Nagbabayad kami ng? Ng tax ba yun? Tax ba? Bawat isang tao, binabayaran nila noon eh. Oh. Parang mali yata yan, kako. Yung nagre-recruit sila, ma'am eh. Nagre-recruit sila, tapos? Nagpapuntang China, noon, sa Macau. Tapos? Basta may 15,000 ka na noon, makapunta ka noong araw. Sa Macau? Oo. Anong trabaho doon? DH.
Pero may trabaho doon. Meron po. May contact sila doon sa Macau. Meron po. Invitation letter, gano'n. Invitation letter. O bakit siya pumayag na pumunta ng China? Nang Ganit- wala siyang ano. Ganito, ma'am. Sabi ni Kakayan, narinig ko yan sa kanila Oh. na applyan mo yung trabaho. Anong trabaho? Sabi ko kay Kakayan, basta applyan niya. Nagtaka na, nagtiwala naman ako, ma'am, dahil 2 beses na nga nagpunta dyan sa Macau. Pero China ang pupuntahan. Parang ang gulo natin, Aryong. Parang nalilito na ako sa mga kwento mo. Pupunta siya ng China. Aalis siya. Wala siyang pupuntahang trabaho. Mag-apply lang noon, ma'am. Mag-apply. Saan siya mag-a-apply? Pagdating niya ng China? China. At saka siya mag-a-apply? So, inutosan ni Kakayan. Hindi. Ang tanong ko, ganun ba? Oo. Pagdating niya ng China, at saka pa siya mag-a-apply doon? Ganun ba? Ganyan ang kon ni O saan siya Kakayan. tutuloy sa China? Kaya nga, ma'am. Habang nag-a-apply siya, saan siya pupunta? Kaya nga hindi makasagot si Kakayan noon. Sinita ko na yan noong nakulong na. Kasi ang tinatanong ko kasi, parang meron na kayong alam na hindi tama yung pag-alis niya di ba? Yung maleta, nabibigatan kayo, di ba? Wala pa laman, mabigat na. Ako ang mismong pinag-abutan ni Tita Kakayan, ma'am. Oo, mabigat na. Mabigat. Naramdaman mo, mabigat, Oo. no? Hindi ka ba nagtaka? Ay, mabigat ito, wala naman laman. Pang 8 kilos yan, ma'am. Ha? 8 kilos ang bigat. Yung buhat mo? Parang bulletproof Siya nga ba? Oo, ma'am. In ko sa NBI. Oo. In exhibit ko. Yung 2 pie, sa isang pie, ganyang kalapad. Hindi ka nagtaka. Yung nga, ma'am, nung nagpunta ko kay Kakayan na nag-report, yun na nga inamin ni Kakayan na may laman. Hindi, ang tanong ko kasi, nung una pa, O, ma'am. hindi pa umaalis si Sally. Oo, ma'am. Ano pa, nagbabalot pa lang kayo na sa iyo binigay ang maleta, binuhat mo ang maleta, mabigat ang maleta, hindi ka ba nag-isip ng, teka muna Sally, bakit ganito itong maletang ito? Walang laman, ang bigat. Ang kuwan ko naman doon, ma'am, ang kuwan ko, yung kuwan yung pangalan yun, parang bulletproof Tapos sabi ni Kakayan, kahit palukurin mo, hindi mo babasag. Bulletproof ang alin? Yung maleta, ma'am. Bakit bulletproof? Sabi niya ni Kakayan, ma'am. Yan ang sinabi sa akin. Kaya mabigat kasi bulletproof? Sabi niya. Ba't kailangan mo ba ng bulletproof na maleta? Hindi naman, ma'am. Pero siyang nagsabi mismo sa akin. Kaya mabigat, sabi niya sa akin. Siguro pinapalusutan ako noong araw yan. Kamusta naman yung mga anak mo? Dumaan na yung mahigit 2 taon, natanggap ba nila yung... Pagwa ng Yung Diyos, ganon. ma'am, isinakripisyo ko nga, ma'am. Oo. Hanggang ngayon, kaya mahirap pala mag-single parents. Lalo kaliyo na yung anak ko. At hindi pa natupad yung mga pangako ng gobyerno natin, scholar nila. Wala. Nagbigay sila ng allowance nila. 1 taon, 10,000, 2 sila. First time lang. Wala ng kasunod. Ikaw, anong trabaho mo, Aryong? Ma'am, kasalukuyan ngayon, nagmamaneho ako ng service. Service na Manila to Isabela. Manila to Isabela. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang trabaho mo. Pero nasa aircon bus ako dati, ma'am. Ay, ngayon. Sa ano na? Nailbos ko. Oo. Tanggap na ba ninyo yung pagkawala ni Sally? Natanggap ko na, ma'am, dahil Tanggap mo na. Ang sabi... mga bata? Natanggap nila, ma'am, dahil sila naman ang malapit sa akin. Oo. At ako ang nagpapalakas sa kanila. Oo. Natanggap nila. Kaya kung minsan umiyak na ako. Oo. Tungkol sa hirap. Oo. Hindi ka ba, wala ka bang pagsisisi na nararamdaman, Aryong? Kasi, Na bakit hindi mo pinigilan si Sally, na alam mo na, hindi, meron na kayong nararamdaman na hindi tama, yung pag-alis niya, yung ganyan. Kaya nga, mama, nung una, talagang nagsisisi ako. Pero nung tapos ng ganyan, talaga niya ng buhay ako. Tinanggap ko talaga. Tinanggap mo na. Kung merong matututunan sa storya ninyo, ang ating mga kababayan, marami tayong mga OFW, alam mo naman yan,
buong mundo, talagang sinasadya ng mga kababayan natin para makapaghanap buhay. Kaya nga, ma'am, eh. Ano yung mensahe mo? Kaya nga, Ano sa tingin mo ang dapat na paalala sa kanya Yan ang ng isang katulad mo? yan ang nasabi ko kay Presidente noon na tulungan mo ako, Presidente. Dahil wala kaming ganitong buhay na... Hindi si Presidente. Siyang nauna, ma'am. Yung Tapos, mga kababayan natin, ano sa tansya mo? Ang dapat na mga OFW, matuto sinabi sila. ko na yan. Sana mag-ingat kayo na kung meron mang taong nagbibigay sa inyo ng alanganin, huwag yung tatanggapin at check upin nyo maigi. Yan ang sinasabi ko lagi. Hanggang ngayon, mga OFW yung sinasakay ko, ma'am, Oo. na service. Sinasabi ko lagi. Yung kititak, kakayan, anong gusto mo parating sa kanya? Buhay pa ba yan? Nandito pa ba? Anong kalagayan niya? Anong balita mo dyan? Matagal ko Sa nang recruiter na yan. Matagal ko nang hindi nakita, ma'am. Last day nung 2011. yun ang last, ma'am. Pero kung makakausap mo siya ngayon, anong gusto mo iparating sa kanya? Sana baguhin na yung ginagawa ng hindi maganda. Pero yung malabo siguro na magkita kami, ma'am. Yan ang kuwan ko sa kanya. Ayaw mo bang makausap siya ulit? Yang kakaya na yan. Makukuhan lang ang sarili ko, ma'am, pag nakita ko pa yung tao na yan. Magagalit ka lang? Oo, ma'am, talaga totoo yan. Parang kumukulo ang dugo ko pag... Oo. Pero kay Sally, kung si Sally pinipray ko naman sa kanya. Pinangapa. Kaya yung anak ko na panganay, kung minsan yung pangako ni Papa, tupadin ko sa pag-aaral, ganyan naman siya. Parang lumulunga ako minsan. Oo. Anong gusto mo iparating kay Sally kung Laging kong siya ay makakausap mo? Pinapalangin naman, ma'am, na lahat ng mga pangarap na pinag-usapan namin, itutuparin ko sa mga anak namin. Kahit gaano kahirap ang buhay namin. Lalo na tertiary yung anak ko ngayon, mga college. Mahirap yung walang magulang. Single parent. Oo nga. Pero, kung pagsisikapan, kaya. Kaya. Tulad ng ginagawa mo, kinakaya mo talaga. Yes, ma'am. Aryong, maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you so much Idol. sa istorya. Kayo lagi ang pinapanood ko sa Maraming salamat sa iyo. 24 At hours. good luck sa iyo Thank at sa you, iyong ma'am. mga anak, ha? Andyan yung pangalay ko. Andiyan ba yung panganay mo? O mamaya, puntahan natin. Thank you. Attorney, so dito sa kaso ni Sally, no, sa China nangyari no? And may death penalty sa China. Unlike dito sa atin, naputol na yan, no? Panahon nino ba? Panahon ni President Arroyo po. President Arroyo. Diniscontinue yung ating death penalty. Ano, attorney, yung kaparusahan sa kasong drug trafficking or drug smuggling sa China? Ma'am Mel, ayon po sa batas ng China, ang pag-smuggle or pag-traffic ng 1 kilogram of opium or more than 50 grams of methamphetamine, shabu, or heroin is considered punishable by death na po ito. Ano agad, dire-diretso, ganon. Yes po. Death penalty ka agad. Yes po. Oh. Paliwanag nyo nga sa amin. Ano ba yun? Death penalty, ibig bang sabihin pagka ikaw ay napatawa na ng death penalty, no, dire-diretso, hindi mo na pwedeng i-appeal, hindi na pwedeng i-reduce. Paliwanag nyo nga po. Wala nang, kasi of course, what is in my mind is kasi communist ang China, no? So ganun ba 'yon? Dire-diretso na pag napatawan ka. Do you go through a process? Is there a hearing like katulad sa atin kasi yun ang democratic process di ba? Meron din ba doon? Well, Ma'am Mel, presumptively, I think the government of China underwent a process naman in coming up with their own decision. And sa atin, bilang nandito tayo sa Pilipinas, we are not in a position to say yung mga detalye kung paano sila nag-hearing, yung mga details na naganap doon. In fact, wala tayong copy ng decision or kung paano yung discussion, kung paano nila, how did they came up with the
imposition of death penalty. Oo. But definitely, I believe China naman has their own criminal justice system. Oo. Apo. And I submit naman na they went through a process. Oo. And with respect I can speak on our jurisdiction dito sa Pilipinas when it comes to death penalty. Kapag ang tao ay na-convict at binigyan ng penalty binigyan ng capital punishment, Yes. speaking in our jurisdiction, prior to the implementation of RA 9346, we have a system of automatic review with the Supreme Court. Oo, dito sa atin. Dito sa atin, Oo. so kapag sa... Noon pa na Yes. when we still Yes. were implementing the death penalty. When we had the death penalty, so kapag na-convict ka ng capital punishment, mayroon naman po siyang process of automatic review with the Supreme Court. Right. Yes po. Right. So, with respect sa tanong kung pwede siyang mapababaan, sa ating jurisdiction, may possibility. Dito meron, Yes no? po, ma'am. But because we are not familiar with, tama ba? Yes po, ma'am. With the process Yes. in China. Yes. Kasi kung halimbawa na ito yung sa kaso ni Sally Yes, ma'am. parang pinagpapalaga ang kanilang depensa hindi niya alam Yes. no? Yung nangyaring gano'n, Kung dito 'yon, siguro may may value no sa kanyang kaso. Magkakaroon ng sa tansya ninyo, attorney, ganun ba 'yon? Well, gaya nga nasabi ko kanina, Miss Mel, when it comes sa mga factual questions as to the merits ng kaso sa China, Oo. hindi natin siya masasabi for now. Pero with respect even applying yung question sa ating jurisdiction dito sa Pilipinas, meron kasing dalawang types of criminal offenses Meron tayong mga offense sa revised penal code, meron din tayong offense mga special laws. And our anti-drugs law is a special law. Meaning to say, kapag special law po kasi, Ma'am Mel, yung mga circumstances such as yung napag-utusan lamang or hindi naman talaga niya alam, Oo. I can say na although kino-consider naman siya but not given too much weight because special law, we are focused on the results of the crime. Kumbaga kung we are focused on the act itself. Yes. Regardless of the mental process ng tao or kung ano man yung intensyon niya. Unlike in the revised penal code, meron tayong sinasabi ng mga justifying, exempting, Yes. mitigating, and Mitigating, aggravating aggravating. circumstances. Right, So, right. yun ang pinagkaiba. That's why we have two types of laws in the Philippines. We have two types of criminal offenses. Meron sa revised penal code, meron sa special law. Ngayon, when it comes to sa mga circumstances surrounding sa case ni Ma'am Sally Villanueva, I think the Chinese government has looked into the act itself, not really onto yung mga surrounding circumstances. Baka hindi nila while they have considered it, pero hindi naman masyadong binibigyan ito ng weight dahil nga, gaya na sabi ko, kapag special law, mga ganyang klase ng offenses, they look onto the results, not on the intention of the... Correct. So yung if I remember correctly, bumiyahe pa yata si Vice President Binay doon Yes, ma'am. to seek clemency, Yes, po. for So, paliwanag mo nga clemency. Pagpapatawad yun yung clemency, di ba? Well, clemency is an act of grace. So, kung naging successful ang attempt ni former Vice President Jejomar Binay, maari pong ma-reprieve, ma-suspend yung execution or ma-commuted or mapababa into life imprisonment. However, we have to remember na under the principle of international law kasi, we are all equal states. Yes. We are Pantay-pantay. Ang mga bansa, ang mga gobyerno. We have our own sovereignty. Yes. We exercise our own sovereignty. So, yung process ng paghingi ng clemency, it's a beyond criminal laws or procedures, it's a diplomatic relation, Diplomatic, diplomacy na. interdiplomatic relation na to. So,
Definitely, hindi naman pwedeng mag-impose, hindi naman pwedeng mag-impose ang Pilipinas on how China Correct. would exercise their criminal procedure. Oo, oo. So, Hindi mo pwedeng ipilit, yes, kumbaga, ma'am. We no? can only ask, we can Oo, only hihiling request ka lang, in the no? interest Pero- of justice and in the name of fairness, ganun po. Oo, oo. Yung lethal injection, sa bagay, naalala ko noon no? Malawakan yung, kanino ba yun? Anong panahon ni Echegaray? Naalala Yes, mo ma'am. ba yung kay Echegaray, no? Yes, ma'am. Pinaliwanag sa atin yung, no? Lethal injection and how it came to be. Yes, ma'am. Na lethal injection ang napili o ang sistemang ginagamit sa atin noon. Pakisariwa nga, attorney, ano na nga yung lethal injection na yan? Well, the concept of death penalty hindi na bago sa jurisdiction natin yan sa bansa. Even during Spanish colonial era, meron na tayong system of capital punishment. And through time, sa pagpalit-palit ng administration, hanggang sa nakaabot na nga po tayo dito sa panahon ni Leo Echegaray, under RA 8177, this law designated lethal injection as a means of executing capital punishment. This is in consonance kasi sa provision natin sa Constitution under our Bill of Rights that as far as possible, ang punishment should be Humane. humane Yeah. as far as possible, no? Oo. So, ngayon, they decided to come up with lethal injection because it is the most humane way of executing capital punishment. Oo. Under the implementing rules ng RA 8177, under Section 2B ng RA 8177, they defined lethal injection based on its components. Tatlo po kasing lethal substance yung ayon sa nandun sa injection. Yes, ma'am. Opo. Oo. Una po, we have the sodium pental, which acts as the anesthetic, kumbaga, to render the convict subconscious. And then, ako yung isa. There's so dalawa pa. There's one and two more. There are three components. Three components. Yung una, yung anesthetic. Yes, yung ma'am. ba yung unang ina-apply before the other two? Yes, O ma'am. ito ba halo-halo yung tatlo ini-injection sa tao? Ayon po sa mga eksperto, ma'am. Oo. Sabi nila, kailangan this lethal substance shall be applied in order in the right amounts. So, may order po, tsaka May in the right order. amounts. Po. Hindi po pwedeng sabay-sabay. sabay-sabay. Opo. Una po Okay. muna is yung sodium pental, yung which serves as the anesthetic medicine. Kumbaga, Nakakatulog. Ganun ba ibig sabihin nun? yes po, ma'am. Nakakatulog Kumbaga, yung tao. walang mararamdaman Wala siyang yung mararamdaman. subject. Pangalawa po is yung Siya na yung- parcoronium bromide. Ito naman pong lethal substance na po ito, ang ginagawa naman po niya, it paralyzes the muscles. Oh. Including the diaphragm, which we use Naku, in parang breathing. patay ka na rin nun. Ano Hindi ba? ko po masabi. Hindi ko po Well, unahan. yeah. I'm just thinking about it in a Yes. very, ordinary layman's imagination. If parang patay ka, ang muscle mo paralyzed ka na. Ayun naman sa O eksperto. yung pangatlo, tika. Yung Attorney, yung the pangatlo, last- ano namang the ginagawa last nun? is the potassium chloride, which Potassium chloride. yung ginagawa naman niya ayon sa mga eksperto is yung diretso po siya sa puso, kumbaga magkakaroon ng cardiac arrest. Titigil ang pagtibok. So, Yun. within a span of 3 to 5 minutes, ayon sa mga eksperto po, namamatay na po yung... 3 to 5 Yes minutes. po. Tahimik na lumilisa na yung Yes, ma'am. maalis na siya dito sa mundong ito. Yes, Pero kasi doon kay yung sa kaso ni Sally, sabi nalaman niya na siya ay bibitay o papatay o may lethal injection na siya, no. Bibitayin na siya just a few hours before. Dito ba sa yung batas natin about death penalty, ganon din ba dito? Well, actually, before RA 9346, nung effective pa ang ating death penalty, makikita po natin kung paano ine-execute ang capital punishment. Nasa Article 81 po. Last paragraph, Article 81 ng Revised Penal Code.
ang unang proseso po doon is, upon conviction, ang death sentence ay ine-execute not earlier than 1 year, but not more than 1 year and 6 months. So, within that span of, within that period, doon po i-schedule ang ang execution. Pero alam na ba nung tao na kailan niya malalaman? Hindi pa po. Saka lang po Hindi- niya malalaman. Hindi niya malalaman? Kapag titignan na po natin sa implementing rules ng RA 8177, Section 16, Oo. meron po kasing tatlong proseso yan eh. Oo. Una po is designation, pangalawa is notification, and pangatlo is execution. May notification. So aside dun sa pag-i-impose ng death penalty from 1 year to 1 year and 6 months, magde-designate po muna ang korte ng isang workday within dun po sa gitna ng 1 year and 1 year to 6 months from the time of conviction, from the time that the conviction has become final and executory. Alright. So conviction, naging final and executory, then we will count another 1 year to 1 year and 6 months to implement the death penalty. And then, magde-designate ang court ng isang workday kung kailan gaganapin ang death sentence, ang lethal injection. Ngayon, kapag nakapili na po ang workday ng workday ang court, sabi po sa ating implementing rules, ipapaalam lamang po sa convict kung kailan siya i-execute after sunrise nung designation ng workday. So let's say na-designate Monday. Okay. So sunrise ng Monday, i-inform ang isang convict na ngayon na po kayo i-execute. Okay. Ganun po ang nasa implementing rules ng RA 8177. Oo. Pagka-inform po sa convict na ngayon siya i-execute, the person is given 8 hours, but not later than mali pala, sunrise pala yung una dapat. Sunrise. So, Not later than sundown? After sunrise, the convict is notified na ngayon siya i-execute. Okay. And then, he or she must be given at least, as far as practicable, he or she is given at least 8 hours. 8 hours from notification to, syempre, he needs religious advice or confer with his or her lawyer, mga pamilya, bibisitahin, mga huling habilin, administration ng property, if any, or paggawa ng will. So, 8 from hours. notification, meron po siyang 8 hours. Kung susundin po natin yung implementing rules, ang sabi po dun is, bibigyan siya ng 8 hours. And then, but not later than sunset, siya po i-execute. Not later. Yes po. Ganun po ang pag-execute ng capital punishment sa ating bansa. Wow. Although, of course, pinag-uusapan, may mga usap-usapan na maaaring maibalik yung death penalty. Pero, ewan natin, wala sa kamay natin yun, kundi sa ating mga mambabatas. Ano ang maipapayo mo, attorney, dyan sa mga kababayan nating mga OFW? Lalo na yung mga humaharap sa mga, sa may mga kasong sa ibang bansa. Yes, Anong practical messages or tips or advice can you give them? Siguro po, siyempre, ang una ko may papayo is tayo magdasal dahil pupunta tayo sa ibang lugar na hindi tayo sanay. At una sa lahat, kailangan isipin natin na huwag tayong gagawa ng... Hindi tama. Huwag tayong Yes. mag-iingat, maging huwag tayong gagawa ng hindi tama sa ibang bansa. Opo. Oo. Siyempre, nasa ibang lugar tayo. At talagang papatawang ka ng Opo, parusa, opo. no? Yes, po. Attorney, maraming salamat Thank you sa po, ma'am. time. Thank you very much.